Suring walang pangalawa ni David Boyeng propita. Bahay na ganitong sinadya, pinamahayag talaga ng ikalawang persona. Ikaw rin din mahal. Isis na libro na lalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging madasalin, kaya tayo ay tinatawag na natatanging Kristiyanong bansa sa Asya. Tanging sa bansa lamang natin nakikita ang iba't ibang makukulay na tradisyon, ang mga masasayang kapistahan, at ang mga istorya ng himala, patotoo, mula sa iba't ibang deboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya hindi nakakapagtaka na kung bakit ganun na lamang pinaghahandaan ng bawat Pilipino ang pagpasok ng Kwaresma. Yung Kwaresma, ibig sabihin 40, 40 days at lagi yung pinagbabasihan nito yung kwento sa yung Exodus, yung 40 days nila ang paglalakbay, 40 days na story ng flood ni Noah, and then 40 days na fasting ni Jesus Christ in the desert, so 40 days. Kaya ito din, 40 days din tayong nagpre-prepare for the Passover din. So connected pa sa Old Testament yung 40 days. Bansa ng marahil natin ang kinikilala bilang isa sa may pinakamaraming tradisyon, lalo na pag dumarating ang Kwaresma. Pero sa makabagong henerasyon, makikita pa kaya natin ang mga tradisyon na ito? Tuwing pumapasok ang Kwaresma, isa sa ginagawa natin ay ang pag-istasyon ng krus. Dito, tayo ay nagdinilay-nilay sa sakit na ginawa ni Kristo para matubos ang sanlibutan. Dito ay nakikisa tayo kay Kristo, inaalala ang kanyang mga sakit upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Unang-una, dumarating yung Lenten season. Minsan ginagawa namin ito tuwing Biyernes. Kailangan makasanayan natin ito upang alam natin yung paghihirap ng Kristo upang lalo tayong kapalapit sa Diyos. Yung process po ginagawa namin tuwing Friday sa loob ng Lenten season or tinatawag na Kwaresma. Sa amin, pag nagkakaroon kami ng tinatawag na penitential book, doon kami nagkakaroon ng mga lahat ng simbahan, 14 church. Ginagalawa namin, doon kami at kung saan lugar kami nakakapunta. Basta hanggang 14 church kami. Una, kumbaga, pagpunta ko sa simbahan, doon sinasabi, ina-announce. Sa programa ng simbahan, yung holiday ay pagbibigay ng Christmas. Doon ko natutuhan. Ako ay naging active parishioner po sa province namin sa Bohol. And then, until now na nandito ako sa Manila, for 7 years na nagsiserve ko dito. Natutunan ko po siya kasi may guide din naman. Hindi naman kailangan na i-memorize mo yung mga pagbasa sa station kasi nga buhay ni Kristo yan, mahaba 14 stations sa pagkamatay niya, pagkasakit. Sa pagkamito noon, kasama ni Mother ko. Yung mga bagay na natutunan ako, lumalago ang aking pananampalataya bilang sa Katoliko. Sanay na rin ako magkasal sa mga kasamaan ko. Nagkakaroon na rin ng guide. Kaya natutunan ko na rin magkasal. Kasali na rin about sa station. Sa akin, napakalakad tulong noon kasi kapag ginagawa ko po ang pagbibiyak process, iniisip ko ang pagsasakripisyo ng aking Panginoon. At doon, pinataas ko sa kanya lahat ang aking mga problema, aking pamilya, ang aking buhay, lalo na ang aking mga karamdaman. Ako kasi, at least alam natin yung paghihirap ni Lord, alam natin yung buhay na pinagdaanan upang ating
maisabuhay din. I-apply natin sa buhay natin yung ganyang hirap, makaiwas tayo sa mga masasama at mga kasalanan. Una natin na sumunod kay Kristo at magsakripisyo. Yung pagsakripisyo niya sa atin, para sa ating mga kasalanan, para sa kaligtasan, ganun din dapat sa in real world na sana magsakripisyo tayo sa lahat ng mga daranasin natin sa buhay. Isa sa mga ginagawa natin mga Pilipino tuwing pumapasok ang Kwaresma ay ang pasyon, ang pag-awit ng buhay at sakit ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa modernong panahon ngayon, paano na nga ba ito ginagawa ng makabagong henerasyon? Muna sa nabubuhay, lalo pa ng sumatan. Mas napakapatuloy ko lang noong taong 2022. Noong taong 2022, kung saan kapatid ko pa si Raskin, kami nagdayak dito. Dito rin napagpatuloy yung pabasa. Hanggang sa nagpabasa na ako sa bahay doon. Ngayon, namin, lihitimo kaming taga Parañaque talaga, as in yung dun sa Old Town. Pero never kami nagkaroon ng antique or yung talagang may procession image. Parang in the 2000s na kami nagkaroon ng procession image. Nung araw kasi, ang mga nagpapabasa lang talaga halos sa Parañaque, yung mga may procession image. So kami, nag-start na magkaroon ng pabasa ng 2000 and I was about mag-1 year old pa lang nung 2000. Pero yung talagang na-formalize yung pabasa namin kasi parang kung kailan lang namin magustuhan magpabasa before starting 2000. Pero nung starting 2007, yun yung every year na talaga kami nagpapabasa. So parang the very first happened in 2000, but yung talagang tuloy-tuloy na started in 2007. And it was the initiative of my dad. Kasi nung time na yun, nakapagpagawa na siya ng Señor de la Sentenza or yung Jesus is Sentenced to Death. nag-aaral ako magpapon, nag-aaral ko iba-ibang tono. Ang ganda na naman ko, ay nagpapabad mo pala yung lolo ko. Kung namaya po ko lolo, ayun, sabi ko, tutuloy ko to, sayang. Kasi dahil nga we already grew up na may pabasa kami, parang nakasanayan na lang namin na nagpapabasa hanggang sa natutunan ko yung mga tunes, yung iba't ibang mga tono. Kasi kahit ako din personally, may ibang mga tunes na habang lumalaki ako, nakaka-LSS. So hanggang sa inaral ko ng inaral, like merong isang very complicated na tune ng Pasyon sa Parañaque na ang ginawa ko, nirecord ko yung video nung isang taon ng pabasa, tapos nung bakasyon ko, nung paulit-ulit ko lang pinapakinggan hanggang sa natutunan ko yung tono. And that particularly is yung tinatawag namin sa Parañaque na tonong Birhen at tonong Cristo. Na ay hindi lang pala basta-basta dasal, hindi lang pala basta-basta na passion nito. Ito itong devotion na dapat inaalay mo basta ng passion, hindi lang yung pagbabasa, kundi dyan rin nakikita, dito rin nasasalamin kung paano na minamalan sa bawat titik, sa bawat letra, sa bawat linya na binabasa pasyon. Itinasabuhay natin, itinatariwan natin ang pagpapakasakit ng Diyos. Nasasalamin din dito kung paano tayo nagpapakasakit para sa Kanya. Paano tayo nakikipasakit sa paghihirap niya. This is a glimpse of the passion of our Lord. Lahat ng pinagdaanan niya, particularly during the Paschal mystery, doon natin makikita sa pasyon. And it's very beautiful kasi very poetic yung choice ng words na ginagamit sa pasyon, na parang mas napapalalim yung pagkakaunawa natin doon sa mga nangyayari. Parang kunwari sa isang scene sa pasyon, yung pagkikita ng mahal na Birhen at ng Panginoon sa papuntang Kalbaryo, ang lalalim ng mga exchange ng words. So parang talagang nararamdaman mo, ay ito ang nararamdaman ng isang ina na nakita ang anak niyang nahihirapan. At ito naman yung nararamdaman ng isang anak na nakita ng ang ina niyang na naluluha, naiiyak. Ganun. So parang maganda dahil because, you know, thanks to our literature, mas nabigyan ng deeper meaning, mas nabigyan ng deeper sense yung alam na natin about the passion. Kumbaga, we know what happened in the passion, but you know, with the creativity of our forefathers, mas nagkaroon pa ng deeper meaning na ay, ito ang pwedeng ang nangyari nung panahon. But of course, besides that, lahat naman ng mga yun ay naka-based din on traditions and of course, scriptural readings and so on. Isa sa mga nakagawian na natin ay ang panunood ng sinakulo, mga pagsasadula na naglalarawan
ng hirap ng ating Panginoon. First time kong sumali sa Sinacolo, year 2015 to 2016. Ano lang yun? Yung mga Sinacolista na taga Mandaluyong, na-invite lang sila nung kagawad sa poblasyon Makati na magtanghal sa Makati, gano'n. Tapos, yung tita ko kasi taga Barangay. So, niyaya niya ako na, uy, mag-Sinacolo ka, sumali ka dito. Sumali ako. 3 taon ako sa Taong Bayan. Tapos, 2 taon ako bilang Batang Herodes. Yung unang sali ko sa Sinacolo or Via Crucis, yun yung tawag sa amin. Mas doon ako sa Mazanay ako. Via Crucis yung tawag sa amin. So, 2022, way back 2020, nag-start ako mag-serve sa Olympic Liquase Parish. Then, alauna naging part ako ng Ministry of Youth Affairs. Yung natatandaan kong nag-audition kami is mid-February. Yung time pa na yun, February 2023. Excited ako noon kasi yun nga, magkaka-Via Crucis. Gusto ko talaga sa Mamis. Gusto ko talaga umarte. I like theater. Tapos, yung nakuha kong role doon is si Juan. Bakit si Juan? Fun fact, pero totoo, fun fact talaga siya na gusto ko yung nandun ako sa side ni Mama Mary. Yung wala kang line, pero madami kang exposure. Yung mahalalayan mo si Mama Mary, ganyan. Gusto ko yung gano'n na parang nagsimula ako ng Sinacolo 2018. Yun din kasi yung time na nag-umpisa na magka-Sinacolo or yung first encounter ko na may Sinacolo sa San Jose. And yung character na binigay sa akin is Taong Bayan or The Madla. Ganon din ng 2019, Taong Bayan or Madla. And since the pandemic happened, so hindi na nga nagkaroon ng Sinacolo due to safety protocol. And then 2023, I portrayed as Magdalene. Same as this year, I will portraying as Magdalene as well. So, it feels surreal to play with those characters na nalalaro ko siya. Sumali ako sa Sinacolo noong 2018 sa Tanghalan, Mandaluyong. At yung naging role ko doon, para sa iyo. 4 na taon na para sa iyo. Yung para sa iyo, sila yung nagpahirap kay Yeso Cristo at nagpapako sa krus. Then, noong 2023, ako si Juan Bautista. Kasi nakulo na ako for 2 years. So, this year and last year. Ang mga role na pinatray ko is Jesus last year and Jesus ulit this year. So, nag-start siguro yung Sinacolo journey ko dahil sa pagsiserve ko sa simbahan. So, parang yun yung naging pinto para masali ako dun sa teatro na nagko-conduct ng Sinacolo sa parokya namin. And eventually, mabigyan ako ng pagkakataon para mag-portray ng isang role doon sa Sinacolo. Sabihin natin yung Batang Herodes at saka yung Pariseo, di ba? Mga antagonist sila sa buhay ni Cristo. Pero hindi ko naman tinatanggap yung role negatively na kontrabita ka sa buhay ni Cristo, ganyan. Okay lang din naman kasi like sa pamamagitan ng pag-arte mo, pagtatanghal mo, napapalaganap mo yung buhay ni Cristo sa akin is sana hindi ko putulin yung devotion ko kay Mama Mary, kay Inang Maria, lalo na Archconfraternity pa ako ng Lourdes. Kailangan mas paigtingin ko yung devotion at pananalig sa kanya. Pagpatuloy ko na mahalin siya, ipakita siya, ipakilala sa ibang tao. Alam ko nung time na yun, wala lang, gusto ko lang sumali kasi andun yung friends ko. And gusto kong mag-serve, but that doesn't mean na parang nakukuha ko yung meaning o yung binibigay niya sa akin message ng Sinacolo. Wala, join ako kasi I want to serve him. And at first kasi hindi ko alam ano yung mararamdaman ko. Takot. Kasi baka mapagalitan ng director, kahit na alam mo yung dapat mong gawin, ganyan. Last year, dun ko nakita yung mensahe niya. Dun ko na ano yung mensahe ng Sinacolo na may handang magsakripisyo ng buhay niya para sa'yo. O ng buhay niya para sa akin. Maligtas niya lamang ako.
And doon ko naramdaman yung kung gaano ka-powerful si Lord. Nagpatatag sa akin yung pananampalataya ko bilang isang Katoliko ang pagsisinakolo. Kasi hindi lang kasi basta-basta ang pagsisinakolo na yun. Nandun ka sa kwento na yun. Kaya para sa akin, hindi basta-basta ang sinakolo. Kasi doon mo naiintindihan yung sacrifice niya. Kaya para sa akin, nagpatatag yung faith ko sa sinakolo talaga. And ayun. Sa akin, ng pagsali sa Cenaculo is yung Cenaculo is the ultimate manifestation of God's love for us, for His people. Makikita natin doon sa Cenaculo yung mga pinagdaanan ni Jesus, yung mga bagay na kanyang dapat inakay para lang tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Isa na marahil sa mga kabataang Katoliko ang pangarap nitong magkaroon ng sarili niyang santo. Isang poon na siya nagpapakita ng mga istorya ng pananampalataya, istorya ng sakit, istorya ni Jesucristo. Dito sa Binangonan, makikita ang isang grupo na kung saan naghuhubog sa mga kabataan kung paano maging isang responsable at debotong kamarero. Mga kamarero na balang araw ay magpapasa ng tradisyon sa mga susunod pang henerasyon. Sa pagkakaalam ko, nagsimula ito ng panahon ng 80s pa. Ayon kasi sa kwento ni Sir Alex Cubilla, isa sa mga nag-umpisa ng Kalapang, nagsimula sila sa mga papel. Nagdodrawingan nila, gugupipin, mas mukha na siyang santo. Yung namulatan ko na, o yung nakita ko na yung parang dito sa akin, 2007. So nagsimula rin siya sa laruan. Nung nakita ko na siya, meron na siyang imahe na 1/4. So lumalabas to every, after ng Holy Week. So 1 week after Holy Week siya nag-start noon. Pero ngayon, nung nasa simbahan na kami, before Holy Week po siya. Kaya pasok siya ng paras. Usually kasi dapat 1 week. Hanggang 18 inches. Ako kasi nag-start ako ng 18. So yun. So yun, normal naman siya. May 1 foot, 18 inches. Wala nang lalabas pa. Sa ngayon, 2024, pangalawang sali ko na dito sa Karupaluan. Dati kasi sa amin kasi may mga antikong santo yun si Santong Amba. And ayun ay hindi naging inspiration ko na kahit bata ako, kaya ko rin palang magpagawa ng imahe na pambal na ako. 7 years na ako masali sa Karupaluan. Hanggang ngayon, siguro hanggang sa susunod. Yung inspiration ko siguro yun nga, nung bata kasi ako gusto ko nga na magkaroon ng santo. So nakikita ko kasi dati nung taga-barangay namin may malaking may-ari ng Santa Maria Magdalena. So nakikita ko siya na maganda yung views, maganda yung halos. Parang gusto ko nung gano'n. Winish ko rin sa sarili ko kasi na magkaroon ako ng sarili imahe ng Santa Maria Magdalena. Wala pa totally di malakasan lasa. Pero ayun, napatuto ko yung devotion sa kanya. Since bata ako, na talaga, katoliko na talaga ako. Mas napatatagpan kung nagkasanto. Marami rin kasing nag-iikayat sa akin kung kabataan ako na sumali sa ibang sekta, gaya ng mga taga, na nag-iikayat talaga sila. Pero syempre hindi ko naman matugunan yung gusto nila dahil meron niya akong imahe ng Santa Maria Magdalena na talagang simulat sa hall, simula nagkaroon ako ng imahe, gawain na namin, tradisyon na namin. Kaya Santa, ito yung Holy Week na. So, mismong mahalagang araw na yun. So, normally, pag Holy Week na, puspusan ka makakarinig ng mga pabasa, yung mga pasyong mahal. And then, dyan na rin puspusan yung mga bisita iglesia, stations of the... Nagsisimula ang Semana Santa sa linggo ng Palaspas. Dito ay sinasabuhay natin ang matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Dito, ang mga deboto, mananampalataya, ay naghahanda at nagbibitbit ng kanilang mga palaspas na yari at habi ng mga kamay ng mga deboto na nasa labas ng simbahan. Sa pagpasok ng Semana Santa, mas nagiging abala ang buong sambayanan, maging ang buong simbahan, dahil dito ginaganap ang makaliwat ka ng Passion Procession, mga prosesyon na nagpapakita ng tagpo ng pagpapakasakit ng ating Panginoon
upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Mga imahen na nagpapakita ng pasyon ng ating Panginoong si Jesucristo. So yung passion procession namin dito po yan. If yung exact date, hindi na namin siya matrace. Pero ang kwento ng, kasi may lumalabas dito ang Antigong Dolor na from the very beginning ng processions ng San Fe, siya na yung Dolor. So, nakausap namin sila recently. So, tanong namin din sa kanila kung anong history ng procession ng San Fe. Ang sabi nila, 1800s pa may procession na sa San Fe ng Pasyon, tsaka ng Biyernes Santo. Kasi, kaya nila nasabi may Miyerkules na. Kasi dalawa yung ulo ng Dolor. Isang pangpasyon daw na nakatingala, yung isang panglibing na nakayuko na. So, and tinanong din namin yung may-ari ng entierro. Ang sabi nila, ay nga, 1800s na rin yung procession. Starting 1800s, gano'n nakatagal yung procession dito na ginagawa every Wednesday. Dati, around 20 plus lang siya. Pero nung nakaraang taon, pumalo na kami ng 31 karosa na siya since ang daming sumali. Since, ay nga, kasi nga parang bibihira din sa banda yung may procession ng pasyon. Kasi yung featuring yung mga passions ni Christ. So, last year, nadagdagan, like, pwede mo na nga siyang tawagin na parang bawat paling ni Kristo, meron ng poon, parang gano'n na siya. Sa pamamagitan ng mga prosesyon na ginagawa natin sa simbahan, ito ay more on catechism kasi para sa mga kabataan, dito mas napapalapit yung pag-iisip nila sa buhay na pinagdaanan ng Panginoon. Dito mas nakikita nila kung paano nagpatuloy si Jesus sa pagpasa ng krus, sakripisyo na ginawa niya para sa atin para matubos yung mga kasalanan natin. Pagka Wednesday procession kasi, meron kaming Santo Niño de Passion. So yung Santo Niño de Passion, parang yun yung banderada ng procession. So parang yun yung pinakaunang karosa. Ang ginagawa namin doon, youth yung naka-assign doon. So in that sense, siguro parang natutulungan namin yung devotions ng bata. Yung Santo Niño de Passion kasi is batang si Lord, and alam natin sa culture ng Pilipinas, parang napakalapit ng mga bata sa mga Pilipino. So by that practice na sinasamahan ng kabataan si Lord na bata pa lang alam din pasyon, siguro parang namumulat din sila sa kung ano yung sinaselebrate ng Holy Week, na parang hindi lang siya ordinary procession na nakikita nila kasi sama-sama nagdadasal yung mga youth. Parang siyang naging spoken catechism na po kasi last years, diba, sumama po kami, and parang din po sa mga images po yun, parang nakakapag-reflect po ako. Hindi lang ako basta sumasama sa mga prosesyon yun. And parang doon ako nakapag-reflect na kung kaya niyang ibigay yung buhay niya para sa atin. Bakit hindi ko kayang ibigay yung oras ko para pagsilbihan siya? Para mas makayaya pa ako ng mga kabataan, mga kaibigan ko. And doon po sa pag-reflect niya, parang mas nakatulong pa siya sa akin na mapalapit ako sa kanya. Mas nakikita ko na yung pagsasagawa natin sa mga posisyon, sa mga gawain natin pang Semana Santa, na dito mas napapalalim yung connection natin sa Diyos, lalo na sa Panginoong Jesucristo. Kasi dito natin makita yung tunay na meaning ng pagmamahal. Meaning ng endless love. Kasi ang Diyos mapagmahal, may awa ang Diyos, at ang Diyos mahal niya mga bata. Mahal niya mga kabataan. Gusto niya na laging napapalapit sa Kanya yung mga bata para mas magkaroon sila ng inspirasyon sa buhay nila. Isa sa pinakaabala tuwing pumapasok ang Kwaresma, lalo't higit ng Semana Santa, ay ang mga kamarero ng iba't ibang imahen. Mga imahen na ginagamit tuwing prosesyon at mga pabasa. Mga kamarero naghahanda, naglalaan ng kanilang oras upang paghandaan ang mga gagampanan ng kanilang poon, lalo't higit sa Semana Santa. Nag-start po ako ng year 2021 sa pagiging kamarero po sa impluwensya po ng kaibigan ko through internet na si Ian Brent. Naging kaibigan ko po siya since 2021, pandemic. Tapos, na-influensyahan niya po ako sa pagiging kamarero. Actually, bata pa lang po ako.
na sasama na ako palagi ng lola ko sa mga procession. And at the age of 4, marunong na po akong mag-dictate ng Holy Rosary and Divine Mercy Chaplet. And by that po, nakakasama nga po ako sa iba't ibang procession. So na-curious po ako na someday magkaroon po ako ng sariling image. Nakapunta ako sa isang Lenten exhibit na inorganize doon. And una kong nakita yung mga malalaking imahe kasi dito kadalasan 1 meter or 3 feet lang. Tapos doon ako nakakita ng mga 5 feet, 6 feet na imahe. So nagulat ako, gusto ko magkaroon din ako nun. Kinukulit ko yung magulang ko pero syempre hindi naman basta ibibigay yun. So ginawa ko, nag-ipon ako, unti-unti hanggang sa nung grade 6 ako, bilang regalo din sa akin ng mama sa graduation, naghati kami na magpagawa ng imahe ni Santa Maria Cleophas. Sa preparation naman po, hindi naman po kami ganoon ka-grandeur mag-prepare, pero pinag-aandaan lang po ng pamilya namin yung daan ng krus every year po, na tuwing dadaan po sa amin ang istasyon ng krus ay inilalabas po ang entierro. Nagsimula po yun ng 2022 at noong 2023 po ay ganoon din po ang ginawa, pero ito pong 2024, ito po yung sa tingin ko ay taon po talaga ng entierro sa amin kasi po ay sobrang haba po ng pagpeprepara po namin. Nagsimula po kami sa paglilipat po ng entierro po mula po sa tahanan ng Ginoong Jes Marinas hanggang dito po sa kapilya. Pagdating po dito sa kapilya, sinalubong po siya ng mga kapatiran ng Samahan ni San Lorenzo para po sa pagpapahid ng langis. Nung po ay sinimulan na rin po ang pagbibihis sa kanya, at nung sinimulan na po yung pagbibihis ay kada Biyernes po ng bawat linggo ng Kwaresma ay nagdadaos po ng istasyon ng krus at sa kanya po nagsisimula po ang lahat po. So ako, ang pinaka-preparasyon ko sa kanya is tuwing papasok na yung taon, January pa lang, sisimulan ko na yung preparations, layout ng mga design, ng tema ng magiging salita. Siyempre doon pa rin magsisimula yung pagpapagawa ng mga kakailangan, tulad ng damit, ng corona, or yung karosa. Kung naka-artificial naman, yung unti-unting pagpundar o pagpapagawa na ng mga bulaklak. Kasi pag ganun mga panahon, karamihan, mabilis na ma-fully book yung mga producers ng mga santo needs, no? So, ayun, doon pa lang, mga 3 months before that, nag-iipon na ako. Tapos yung pamilya ko din, nagpo-contribute din sila kasi supportive din naman sila. Kaya pag-presyon, madami kami sumusunod sa kanya, no? Po, akala ko dati kapag sinabing kamarero, yung kailangan malalaki ang image mo, kailangan magaganda ang damit mo, magagarbo ang mga accessories. Pero na-realize ko na yung pagiging kamarero ay dapat nasa debosyon at nasa puso rin po natin. Naging matatag po. Kasi gaya po nang nasabi ko na bata pa lang po talaga ako. Mayroon na pong napipintig yung puso ko na balang araw magkakaroon din ako ng ganitong imahen. So, nagsimula po ako talaga, bata pa lang po ako, sumasama ako sa mga charismatic, sa mga Bible study sa simbahan, nag-Legion of Mary din po ako. At doon po, lumalago po yung pananampalataya ko at mas lalo pa po doon naging kamarero ako kasi hindi lang naman po ko yung kamarero na basta ako lang po yung naniniwala sa sarili ko. Kumukonsulta rin po ako sa mga iba po mga kaibigan ko na kamarero din kung paano ko pa po mapapalago yung aking kaalaman patungkol sa pag-aalaga ng mga poon at ganoon din po sa pananampalataya. Actually, mula nung dumating si Cleophas sa aming takanan, unti-unti na rin po nagkaroon kami ng mga biyaya, no? Katulad ng mga personal, mga healing, gano'n, mga goals na hindi na umiikot sa karangyaan or katulad ng pagtatapos sa pag-aaral, pagkakaroon ng bunsog na pangangatawan, yung paggaling ng ibang mga member ng aming pamilya na nagkasakit. No? Ayun, sa kanila talaga dinudulog lahat. Sa pagpasok ng Biyernes Santo, isa sa mga araw na pinakahihintay ng lahat, ang bawat simbahan ay napupuno ng mga deboto. Deboto na may kasamang panalangin, debosyon at pangata. Biyernes Santo, ating pinagninilay-nilayan ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus para sa sanlibutan. Mga 16th century, ang pako noon ay
ay nakadalaga sa mahal na Birhen ng Candelaria. So, ang parokyang ito ay pinangalanganan talagang dilaw. Sabihin nito ay mga dilaw na tina na nagmumula sa isang halaman na dilaw din ang bulaklak. So ngayon, sa patagalan ng panahon, itayo itong simbahan na ito sa pangangalaga pa rin ng mahal na Birhen ng Candelaria. Mula ng debosyon sa mahal na Poong Jesus sa Santo Sepulcro dito sa Paco ay walang gaanong record dahil nga sa una yung simbahan na ito is nasira ng gera, at nakailang kalamidad na rin ang nakatutok sa simbahan ito. Bagkus ang pananiwalaan na lang yung mga kwento ng mga katandaang lehitimo dito sa Paco. Una, ang kwento daw ng mahal na po na Santo Sepulcro ay may nakita daw na isang troso dito sa Estero de Paco na makikita na sa likod ng simbahan, na kung saan meron daw isang troso na napalaban daw sa agos ng ilog. Kaya nung nakita ito ng mga taga-Paco ay iniahon nila yung troso na iyon at inukit bilang Santo Sepulcro. Kaya ang ginawa ng mga tao ay dinambana ito sa simbahan at nagkaroon ng mga himala ang mga taga-Paco dito sa pamamagitan ng pagdarasal nila sa imahe ng mahal na Poong Jesus sa Santo Sepulcro. Ang kofradiya ng mahal na Poong ng Santo Sepulcro ay nagsimula noong panahong hinahawakan pa ang parokyang ito ng mga CICM priests na mula Belgium. Noong mga panahon na iyon, noong 1925, sikat na noon ang mga kofradiya ng Santo Niño, yung mga grupo ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, at iba't ibang pang mga kofradiya. Kaya noon, nung hinawakan ng parokyang ito ni Father Godofredo Aldenucen, isang CICM priest, na uuin ang kofradiya ng mahal na Poong ng Santo Sepulcro. Noon ay isa lamang First Sunday group na kung saan ito ay pinagtitipunan ng mga may kayang kalalakihan ng parokyang ito, mga justices, mga may kaya sa lipunan, mga abogado, hanggang sa itinatag nila ang samahan ito na nakatalaga sa mahal na Poong Jesus sa Santo Sepulcro. Yan na santo dito sa Paco, o yung mga pinagdiriwang natin ito yung mahal na araw. Ang pinagkaiba niya sa mga taga-ibang lugar ay imbes na yung mga kilala natin sa Baliwag, sa Makati na napakadami sumasama, dito sa Paco, dalawa lang ang sumasama hanggang kung hindi ito mababago sa susunod pang mga panahon. Ang sumasama lamang sa posisyon ng Biyernes Santo ay ang imahe ng ating mapaghimalang Poong Jesus sa Santo Sepulcro at ang Birheng Dolorosa. Pagkus kahit na dalawa lamang ang lumalabas sa posisyon dito sa Paco, patuloy itong dinadayo ng kanyang mga deboto sa iba't ibang mga karating lugar dahil sa tanyag na kilala itong bilang pasanan. Bata pa ako, lumaki ako sa pamilya, sa kamag-anak ko na isa sa mga deboto ng mahal na Poong na Santo Sepulcro. No? Namulat ako sa kanila, sa tito ko, tsaka sa pinsan ko. Sila nagmulat sa akin, humubog na maging isa rin sa mga deboto ng mahal na Senyor. Tapos nung binuo ni Father Caloy del Rosario ang kofradiya ulit, sumali ako. No? Pinsan ko, sumali na rin para ipagpatuloy yung mga yung pagpamamanata namin sa Senyor. Growing up as a kid, I started serving here in the parish when I was in grade 3. So elementary pa lang ako, talagang hinubog na ako ng simbahan to become part of the ministries here in the parish. So bata pa lang ako, pangarap ko na yung pangarap makapagbihis ng santo, makapag-damit sa kanila. Actually, nung dati talaga, nakikita ko pinapasan, natatakot ako. Kasi as a small kid, nakakatakot, nagsisigawan. Pero growing up, I've realized that people are doing that because of how deep their devotion is to the Holy Sepulchre. And so masasabi ko talaga, bata pa ako, ganun nakahaba ang devotion ko sa kanya, pagmamahal ko sa kanya. Kaya nga nung given na chance na nagbukas muli ang pintuan ng kofradiya na mahal na Poong na Santo Sepulcro, ginrab ko kagad yung opportunity na sumali.
Bilang ako nga ang presidente ng Kofradiya ng Puon ng Santo Sepulcro, sa panahon na ito, ang lagi kong inaalala, una, anong susuotin ng puon. Bilang isa ako sa mga naghahanap ng magpapabihis sa kanya, ang lagi kong inaalala, sino ang magbibigay ng kumot, sino ang mag-aalay, at ano ang kailangan kong gawin. Ang pinaghahandaan namin, yung pagsasakyan ng mahal na puon, yung kanyang kalandra. Kung ito ba ay ligtas pa rin bang gamitin, yung mga kakailanganing materyales ay kailangan ng punan. Sa gayon, walang masisira sa kanyang kalandra pag lumabas. Kaya, at pangalawa, at yung sa iba pang mga bagay, yung kailangan na namin itulong yung mga mamamasan sa kanilang gagawing tungkulin para sa paglabas ng imaheng ito. Dahil hindi biro ang paglabas ng imaheng ito sa simbahan tuwing Biyernes Santo. Panahon ng Kwaresma, pinaghahandaan ko yung sarili ko, hindi lang sa physical, kundi sa spiritual na aspeto din. For example, sa darating na Holy Week, Holy Monday, may Lenten Recollection dito sa parokya. So, bilang paghahanda na rin sa Biyernes Santo, uma-attend ako mga recollection, particularly dito sa mga darating na Lenten Recollection sa parokya. Well, actually, as a Catholic, Lenten season talagang pinaka na-excite ako kasi dito ko talaga na ipapamalas ang aking pananampalataya sa Panginoon. Pinakabukod na ipapamalas. I've been a member of different ministry, hindi lang din Kofradiya ng Mahal ng Puon ng Santo Sepulcro. Miyembro din ako ng Ministry of Lectors and Commentators. So, from starting pa lang ng Linggo ng Palaspas, talagang hubog na ako sa gawain dito sa loob ng parokya. And di naman ako nagre-reklamo patungkol doon. Kasi mahal ko ginagawa ko, mahal ko ang pagsasalbisyo ko sa Panginoon. Lahat ng ito inaalay ko para sa Kanya. And it is really such a fulfilling experience talaga yung pag-prepare ko sa sarili ko sa pag-attend ko ng mga recollection. Kagaya nga ng nabanggit ni Kuya Justin, Monday talaga, every Holy Monday, we have this Lenten recollection for us to reflect on our devotion, for us to reflect upon our prayerful life, para paghahanda sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sa mga kabataan, syempre, sa panahon ngayon na mayroong social media, wag lang mauwi sa picture taking, wag lang mauwi sa pagpo-post, yung intention na mag-viral, na maging sincere sa ginagawa natin na religious activity. Kasi ito ay isang, pag sinabing religious activity, banal na gawain. So hindi lang ito basta trip-trip lang, sa mga kabataan ay medyo mas seryosohin. Mas maganda nga na bawasan muna yung social media para mas makapag-focus tayo dun sa aspeto na hinihiling sa atin, yung magdasal ng mas marami, at tumulong sa kapwa, at siyempre yung makapag-fasting, yung fasting and abstinence. Sa pagpasok ng Linggo ng Pagkabuhay, ang buong simbahan at ang sambayanan ay nagdiriwang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dito ay ginagawa ang tradisyonal na salubong, ang pagkikita ng Panginoong Hesus at ang Mahal na Birheng Maria. Ito ay sinasabayan ng tradisyon, mga pagsayaw, pag-awit, mga musiko na inaabangan ng maraming mga deboto. Dito ay pinapakita na sa ating mga kasalanan, tayo ay sinagip ng Panginoong muling nabuhay. At ngayon ay naghahari, kaya dapat tayong magtipon. Sa pag-usbong ng teknolohiya at ang makabagong henerasyon, makikita pa rin natin na hanggang sa ngayon, buhay na buhay pa rin sa modernong panahon ang ating mga tradisyon. Mga tradisyon na balang araw ay ipapasa natin sa mga makabagong henerasyon. Henerasyon na magpapatuloy ng tradisyon, debosyon at mas matatag na pananampalataya. Muli, maligayang Pasko ng pagkabuhay sa inyong lahat at kita-kits sa ating susunod na paglalayag. Walang pangalawa ni David Bonyeng propeta, bahay na ganitong sinadya
pinamahayag talaga ng ikalawang persona. Ikaw rin din mahal. Isis na libro na lalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos